Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:04 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, ang dulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang pagkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, mga biyan, isa ka mainit nga hapon sa aton nga tanan. Adlaw kita subong sang Lunes, Oktubre 6, 2025. Labing una mga abyan nga Monday subong nga bulan sang Oktubre. Down mga abyan sa ika-napulo na nga bulan sa tuig 2025. Ang pag-check nato, no, kamusta ang inyong mga New Year's resolution kung ang goals for 2025? Ubos na ba na pang check o na-achieve na ba ang goals for 2025? For those yang in the middle of achieving o kung until now wala pa gid na umpisahan, you still have 2 months left, no? Less than 2 months para nga labuton ining inyo nga mga goals. Anyway, mga biyan, maayong hapon sa aton nga mga tagpalamati, sa mga nagiso sa ila radyo sa 585 AM, kag syempre sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live. Good afternoon sa inyo, kag syempre sa aton man nga mga market vendors, sa aton nga mga traffic aides, sa aton nga mga taxi, jeepney or tricycle drivers nga nakatutok subong nga hapon. Siyempre tamyawon ko sang maayong hapon ang amon dira nga suki, no, gikan sa syudad sang Pasig, si Lola Caliopas Suraville. Maayong hapon. Mga biyan sa kinaandan, akong inyo alagad, Marian Grace Aranyata, and welcome sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. And this afternoon, madamo-damo kita mga biyan nga mga topiko nga pagapat patud sa aton nga pagpangalaga. Una na diri mga biyan, no, ang pagpalapot man naton sa buhay tuno sa Cebu, tapos ang nagluntad nga 6.9 magnitude nga lino ang aton nga mobile kitchen sa DSWD6 indala dito, no, sa Cebu para nga maghatag augmentation or para mausar, no, sa paghatag sang hot meals. Laloon aton mga pila na ba ang naserbihano nga mga internally displaced persons dito sa Cebu, particularly sa San Remedios, sang aton man nga mobile kitchen. Istoryahan taman mga abyan ang pagpili bilang National President ng League of Provincial Social Welfare and Development Officers of the Philippines
sang Chief sang Provincial Social Welfare and Development Office sang Antique nga si Dr. Lazaro Larry Pitinglag. Magapungko mga biyano bilang interim national president si Sir Larry sa mga abyano ka sentral yan. Nag-graduate no sa Central Philippine University. Tagbugal gid naton gikan diri sa Western Visayas. Istoryahan taman ining pagpaidalom no sa Entrepreneurship Development Tour sang aton nga mga overseas Filipino worker kag ila pamilya kag ang mga nakuha nga awards sang aton nga Iloilo Provincial Health Office. For the meantime, mga ben, magakuha kita anay sa pinaka-latest nga weather update. Kaupod ang aton nga pag-asa Iloilo. Sa atong piyang alinya, si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, maayong hapon. Hi, hello everyone. Maayong hapon. Muli ang ating latest weather update para sa tubong adlaw sa Monday, October 6, 2025. In our Tropical Convergence Zone, or ITCZ, ang nag-affect sa may Southern Mindanao. Dili naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natin ginadula ang posibilidad ng mga isolated sa pag-ulan sa mga laki panago. Na dinagid sa hapon pag-ihos, tuba sa mga localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin mga bahalin sa direksyon north to northeast. Sa mga dalas ng makamay tugtog makasarangan pagbalod sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla ko din ng 5:38 a.m. kasi ng aga kag magatunod ini 5:37 p.m. karon sa hapon. Pagmuli ang ating latest weather update, halin din may Irila Doppler Weather Station. Ako si Lenore Silvestre, madam niya. Salamat. Ma'am Lenore, subong adlaw no mi ara bala kita ginabatayan nga any weather disturbances sa Guas o kung susulod man sa PAR. Well, may ara kita namang ginamonitor nga isa ka nga bagyo nga yara sa may severe tropical storm category, ma'am. And kasi ano lang ma'am, pero less likely or madamo ba ng chance nga magsunod ni sa ating Philippine area of responsibility. Oh, so ini ma'am no nga severe tropical storm wala sa nga chance nga ma-enter sa PAR. So less likely ma'am ano ba ang chance nga mag-ano? Ara mo siya daan sa ma'am, ang location niya nasa 2,075 km east-northeast of extreme northern Luzon, ma'am. Pero ini ma'am no nga severe tropical storm wala ini siya sang direkta nga epekto diri sa aton sa Pilipinas or diri sa Western Visayas. Yes, ma'am. Wala siya direkta nga epekto sa aton, ma'am. Subong ma'am nga hapon or subong Lunes, may we know ang aton nga na-record nga heat index do kainit gid sa Gwa, Ma'am Lenore? Well, ang record natin mga pinakamataas na heat index, ma'am, 38 degrees Celsius, ma'am. Nakuha na natin kaginang alas 12. May ara ba sang posibilidad or chance Ma'am Lenore nga mangin mainulano ng aton nga hapon subong nga Lunes o kung ng aton nga kagabihon? Yes, ma'am, may possibility mga ulan-ulan sa dirita atin sa Western Visayas, especially sa hapon at gabi mo. Ano ang reason sa ni ma'am? Ano naman ang conductive activity, mama, ang mainit sa once mo mainit, so dati evaporation na mag-condense ang tubig and mag-precipitate mo. The water cycle. Lastly, Ma'am Lenore, ang imo panugya sa aton nga mga tagpalamati. Stay updated na sa ating mga winapang post sa social media. And then, maghalo ng perme, magdala ng payo protection sa init o di ganit sa ulan. No? Okay. With this, Ma'am Lenore, madamag ingat salamat. Salamat man, ma'am. Radyo Pilipinas. There you have it, ma'am, mga biyan, no? Si Ma'am Lenore Silvestre ang aton nga weather forecaster gikan sa Pag-asa, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
So according mga abyan kay Ma'am Lenore, may ara kita ginabantayan niya isa ka severe tropical storm outside sa Philippine Area of Responsibility, pero less likely nga mag-enter ini sa sulod sa or mag-enter sa Philippine Area of Responsibility. As mentioned earlier, mga abyan, may ara kita sang bisita nga makaupod subong nga hapon. Istoryahan naton ang pagpadala sang bulig sang aton man nga Department of Social Welfare and Development Field Offices. Dito sa Cebu, pinagi sa aton nga mobile kitchen. Ini para mga abyan maghatag sang hot meals sa aton nga mga internally displaced persons. Nakita natin ang mga government agencies, even mga NGOs or private individuals nagapadala sa bulig sa mga kauturan natin nga affected sa 6.9 magnitude nga linog, and even mga abyan subong padayon kita sa pag-record sa mga aftershocks dito sa Cebu. Gani we hope, we pray for the safety of everybody dira sa Cebu. Diin man nga bahin sang Pilipinas o kung sang kalibutan, we pray for everybody's safety. Baloon naton mga abyan kaupod later on sa aton nga bisita ang aton nga information officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD6 si Sir Angelo Miranda. Pinanabalano ang naserbihan sang aton man nga mobile kitchen. And kahapon mga abyan may nakuha kita nga impormasyon nga i-capacitate ang aton nga mga internally displaced persons para sila ni ang magaman sang aton man nga mobile kitchen. Kiti kung hindi kita magsala, 3 ka personnel halin diri sa aton sa DSWD6 ang ginpadala kaupod sang aton nga mobile kitchen. Considering sa isa ka lugar sa isa ka evacuation center, madamo sang mga IDPs, so kinahanglan sang buli para nga magluto, para nga magpanghatag sang hot meals. So i-capacitate ang aton nga mga IDP nga amuman ang magabuli para nga makaluto sa aton nga mobile kitchen. Pag magakuha makita sang update kaupod kay Sir Angelo kung pila na balano ang nahatagan naton. Ulo nga ti nagwa na sa park Bagyo Mirasol, Nando kag Upong. May ara kita sa gihapon mga beno kahapon, may ara kita sang mga internally displaced persons o mga evacuees na nagapabilin sa aton nga isa ka open evacuation center. So magakuha kita later on sang update kung bala nakapauli na ini sila. Kung wala pa, ano ang assistance gigapalabot pa sang aton nga DSWD6. Pag magakuha makita later on sang live report na upod si Paul Tarosa Umoy mga ben sa pagpadala sang Office of the Civil Defense 6 sang DRRT nga magabulig sa mga apektado nga residente sang linog sa Cebu. So initanan mga ben bantayan sa pagbalik diri sa programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a nylon skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Paul Diaz, Nagpo Manila. Philippines!
Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:21 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga ben, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagakong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Ang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nagpadala mga biyan sa mobile kitchen dito no sa Cebu para nga magbulig no hatag sang pagkaon sang hot meals no sa aton nga mga internally displaced persons. Ibaloon naton subong nga hapon diin bala no ang ruta sang aton man nga mobile kitchen. Pila na ka mga IDP naton ang naserbihan. Kag pangayo man kita sang update sa humanitarian assistance nga napalabot sa DSWD6 sa mga naapektuhan no sang habagat nagipabaskog sa mga naglabay nga bagyo Mirasol, Nando kag agud mga biyan magadulong sa sini nga impormasyon sang sini nga detalye ang aton nga information officer sa Disaster Response Management Division sang DSWD6 si Sir Angelo Miranda. Sir Angelo, good afternoon and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello ma'am, good afternoon. Mayong hapon sa aton mga listeners. Before that, may I know if bation akong audio or okay lang ma'am akong audio? Yes, loud and clear Sir Angelo. How about ang amo naman nga audio? Yes ma'am. So mayong hapon sa tanan, especially sa aton mga listeners sa sining nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good afternoon ma'am. Yes. Sir, may ara kita sang duha ka topics nung kapag istoryahan subong man nga hapon no ining pagpadala naton sa mobile kitchen and at the same time ang update naton no sa assistance sa mga naapektuhan sang habagat nung gipapaskog sa mga naglabay man nga bagyo. Unahon naton sir ang aton nga pagpadala sa mobile kitchen halin sa DSWD6 padulong dito sa Cebu sang San Ini sir naghalin diri sa aton ang aton nga mobile kitchen and currently diin no naka-station ang aton nga mobile kitchen. Yes ma'am. Following sa earthquake na natabo last September 30 sa Cebu, naka-experience sila sa mabaskog ng 6.9 nga linog. So ang aton ahensya, specifically, first ang aton na counterpart dira sa Region 7, nag-mobilize ang ilang quick response teams, kaga nag-provide sang assistance pinagi sa aton nga family food packs, ang aton nga non-food items, dala na di ang sleeping kits, ang aton nga ready-to-eat food meals, kagang force ang hot meals nila. Meanwhile, kita dali sa Region 6, of course, under the directives ng aton na Secretary, DSWD Secretary Rex Gatchalian,
And of course, guidance man sa aton nga OAC Regional Director si Lito G. Estember, kita naghatag man sa aton augmentation of support through the deployment sa aton na DSWD Mobile Kitchen last October 3 sang hapon. Kaupod sa duwa na to nga response staff ma'am nga nag-ulig nagpod hatag assistance pinagi sa pag-provide naton ma'am sa hot meals sa mga IDPs or ang aton internally displaced persons. Of course, as pag-coordinate naton with our FO7 na staff, Region 7 na staff, to provide pagit sa dugang assistance in terms of course atong coordination and camp management, dala na di ang pag-check sa situation ng mga IDPs, pag-ensure gid nga miyara sila sa temporary shelter kay until now hindi pa sila safe. Magbalik silang mga puloyan because of course kasi na threats ng aftershock so even earthquakes mga sige nila ginabatsyag sa mga kabaskog kaga hindi madula ang paghatag naton sa psychosocial support kay subong kinahanglan sang aton mga IDPs ang bulig in terms of emotional support sa tunga sa kabudlay kaga trauma nga ginagyan nila due to sa disaster ma'am. Kaga yan sa ang aton mobile kitchen subong naka-station ini siya sa may San Remigio, Cebu. Lapit sa aton ng mga IDPs na nag-stay sa ilang mga temporary shelters dito. Kung makita nyo, nag-stay sila sa mga tents or tinatawag natin sa mga tent city. This is to ensure nga aside sa temporary shelter na gina-provide natin, may mga meals kita nga gina-provide nga lapit sa ila. Kaga pinagi sa aton ng mobile kitchen nga accessible kaga lapit sa ila whenever needed po. Yes. Sir, you've mentioned hindi lang kali mobile kitchen ang aton nga assistance ka napalabot sa ila but we even provided family food packs and biara makita sang psychosocial support. So pila ka bilog nga staff naton sir ang nag-upod halin diri sa aton sa DSWD 6. As I mentioned kanina ma'am, mayara kita sa gin-deploy nga duwa ka staff actually as part of our disaster augmentation plan, mayara kita ipag-deploy ng mga staff dito, actually per batch ni siya. Pero subong, ginapauna na naton ang mga staff nga maliit sa camp coordination, camp management. Of course, we provide assistance kay at least makatag kita sa bulig dito under manis directives sa aton nga secretary and of course ang aton regional director. Pero sir, ang aton nga mobile kitchen, sige-sige na ni ang pagluto naton, ang pag-provide naton sang hot meals. Mga pila na sir, mga rough estimate naton na hatagan naton sang hot meals dito na pinaagi sa aton nga mobile kitchen. Yes ma'am, of course. Until now, sige-sige ang pag-provide natin sa hot meals. Actually, based man sa pag-send ng reports ng aton staff na nag-deliver dito ma'am, we were able to provide meals, dala natin ang breakfast, lunch, even dinner sa masubra kahit sa kalibo na po nga IDPs and still counting ma'am kay based man sa reports ng ato counterpart Region 7 sige magyapon ang pagtaas ng numero sa mga affected kay ini sa inisyatibo nato nga part man ni sa aton nga core responsibility gid to ensure nga wala sang pamilya nga magutom dito nga sa tunga sang kabudlay kag kalamidad na ginagyan nila makita nila nga ara nga ato nga ahensya naghatag sa assistance assistance lain assistance such as ang psychosocial, public food packs, but of course ang hot meals kay syempre balantaman nga ara kasi sa stage nga amat-amat ang pag-state pag-recover nila kagara pa sila sa stage nga syempre traumatized pa so hindi pa sila kaposisyon mayo especially now nga mangyapon sige pang mga aftershock so at least kita sa aton hensya sa DSWD kita nag-intervene gid sa pag-provide ng assistance para maka-help kita sa ila in any way possible. Yes. Sir, ang aton nga mobile kitchen, bali naka-station lang ini siya sa isa ka evacuation center or nagalibot ini siya sa San Remigio, sir? Yes, ma'am. Ara pa siya sa San Remigio, Cebu. Siya subong naka-station kay
Siban nga area sa Cebu, ma'am, especially dito sa center, dito sa Pagkalinog, dito sa Bogo City, may nakadeploy na tadaan dito ng mga disaster response staff, of course, from our DSWD-FO 7, upod ang DSWD-FO Calabarzon, naka-provide sila sa assistance nila pag sa family food packs, ng food items, ready to eat food meals, taga-hot meals, pag sa gin-deploy Manila, mga DSWD mobile kitchen. So it is not just our mobile kitchen na gideploy dito, nagatag man bulig kag assistance sa other regions, DSWD regions, counterparts nato to ensure full force kita kag hindi natin mapabayaan ang aton nga mga IDPs kag mga apektado dito sa Cebu. Yes, it's good to know, Sir Angelo, no, nga hindi lang kita diri no sa DSWD but even other regions nagapadala man no sa ilang bulig sa ilang mobile kitchen dira no sa Cebu. Sir, tell us about diri, sir, no, ang pag-capacitate naton, although nga duha pa lang ang staff naton dira subong no sa aton nga mobile kitchen, but we need kumbaga manpower no para nga magbulig sa pagluto, sa pagserbe. So tell us about this, sir, no. May information kita nga nabaton nga i-capacitate naton ang aton nga mga IDPs to be part or members ng aton man nga mobile kitchen. Yes, ma'am. Pero first and foremost, mga una gid nga naga-respond as to provision of assistance ang aton gid nga quick response teams mga assigned sa affected areas. For the site securities nato, nag-upod ang aton staff from the Disaster Response Management Division nga side sa pag-oversee kay evacuation centers, nagabulit man sila sa pag-provide hot meals sa aton mga IDPs mo na gani gid natawag naton nga well-rounded ang aton nga disaster response staff kay hindi lang sa pag-provide food packs and other assistance ang aton ginobra, hindi lang man sa pag-manage ka camps, evacuation centers, pag-ensure protection kay DPs, kita mismo nag-prepare, nag-serve gate sa aton pagkaon sa aton mga napekwan dito sa Cebu. In terms of pag-capacitate natin sa IDPs, actually, ma'am, of course, makita natin sa aton mga reports kita, mga nakita natin social media, may mga IDPs kita nga naghatag ng bulig sa ilang kapareho man nga naapektuhan. Ano niya siya, ginatawag natin nga engagement, IDP engagement natin. Pero ini siya, mapinapakagin natin sa ating community kitchen. Bali, ginaalaw natin sila nga mag-engage, man nga magpupod bulig sa ilang si kapareho nga, of course, sa ating two artists na nag-upod sila, ang aton nga IDPs man nag-help man sa pagbulig sa ilang mga kapareho man nga napektuhan. Kay, of course, actually sa aton part, ini ka pa matuod, yes ma'am, buhi aton nga bahilihan, pagbulig kay isang kada isa, nga sa tunga sang kabudlay, na dala na sang nadaging kalamidad, this will not stop ang ato nga makaupod nga mag-share sang ilang bulig sa iban. Kay of course this is we us nga pagka-Pinoy nato in nature, kaga ini ginapasalamatan gid naton kay ululupot kita sa pagbangon, sa pagtindog, sa tunga sa man nga kabudlay kag kalamidad nga magagi. Yes, kag diri mo, Sir Angelo, makita no nga despite ikaw mismo no nga naapektuhan na sang siningal inog no ang imo nga pagbulig no buhi bagay nimo buhi no ang aton nga bayanihan spirit no sa tunga sang siniman nga linog kag nagapadayon pagkid nga mga aftershocks nato no dira sa Cebu. Pero sir, diri sa aton sa Western Visayas, may ara bala kamo nga na-monitor nga or may nakapangayo sa bulig sa DSWD6 naton nga naapektuhan sang linog? Well, here in Western Visayas, ma'am, wala kita actually na-receive na reports from our LGUs sa mga napektuhan sa linog. But of course, then again, kita sa Region 6, we remain on standby, kaga ready gid sa pag-implement and provide necessary assistance, especially kung kinanglan. Kaya until now, may mga experience, makita nga sudden nga shake sa linog, especially sa inainga probinsya sa Western Visayas. So, nag-alert to kita, nag-standby kita, kaya hindi natin mapaktan. Wala mo na ito ginapangayo. But of course, mas mayo nang ready kita. Kaya mo na nga, isa ginamang gina-emphasize nga, biskan, hindi natin mapaktan, kaya hindi natin ma-predict kung when hindi matabo ang malinog. But again, the preparation is in full force, kaga isa ini ka pamagi natin. So, way na kung saan ginatawag natin disaster resilience nga
naka-ready ang atong assistance sa atong atong regional preposition sites in case na kinanglan sa bulig, ready ipag-deploy paghatag atong assistance pinagi sa atong family food packs and other forms of assistance, ma'am. Yes, and speaking of assistance, Sir Angelo, no, pila na bala ang napalabot aton nga bulig sa mga naapektuhan sa habagat nga gipabasog sa bagyo Mirasol, Nando kag Opong, kag kumiara pa bara kita mga IDP diri sa Western Visayas. Bali sa aton nga latest naman yung report sa aton effects of southwest monsoon enhanced by tropical cyclone Mirasol, Nando kag Opong, based sa aton nga Dormant report number 21 nga gipagwa kagapon, mera kita sa nga total nga affected families nga 183,261 or 645,341 persons sa 97 municipalities. Kag sa ato naman yung IDPs, total number of displaced families, mera kita sa total of subong 18 displaced families for 63 displaced individuals sa isang evacuation center open dira sa Tubungan, Iloilo. In terms naman yung mga sa assistance, kita sa DSWD Region 6, we're able to provide assistance worth 65 million. Dala na di ang ato ng family food pack worth 64,647,578.26. Meron man kita ready-to-eat food items na worth 755,895 pesos. Ato non-food items na worth 153,378. Kaga sa ato naman yung mga stockpile standby funds kita sa Region 6, where meron kita na bilhin yung standby na resources worth 95,505,980.51. Dala na di ang family food packs worth 61 million. Ang ato ready-to-eat food items na 4 million, ang ato non-food items na 26 million, and of course, ang atong standby funds na 2,780,000. Sir, bali isa na lang ang open evacuation center naton sa Tubungan. Bali sa isa ini sila tanan ka evacuation center? Yes po, ma'am. Isa sila ka evacuation center sa Tubungan, Iloilo, ma'am. Yes. Kag ang lastly na lang siguro, Sir Angelo, no, ang imong mapanugyan nga mensahe sa aton nga mga tagpalamatino, especially sa mga affected nato, no, sa siniman nga habagat nga gipabaskog sa mga bagyo, kag any advices sa aton man nga mga tagpalamati. Yes po, ma'am. Balik kita sa DSWD Region 6. Of course, nag-tagid assurance sa aton publiko nga ara ang hensya nga magatag sa bulig, ready kita magatag sa assistance in any way possible sa aton ng mga apektado, hindi lang sa nag-alagi ng mga bagyo, siniman nga mayara kita mga affected sa dulot sa force ng paglinog dira sa Cebu, kay ang aton assistance wala lang nagalabot diri sa aton region, but of course we extend our assistance and our support sa ibang naton nga mga kauturan kakaupod dira sa ibang rehiyon, kay inisa ka inisyatiba naton sa ensya nga of course under the directives and guidance sa aton nga DSWD Secretary Rex Gatchalian and our OIC Regional Director si Dito G.S. Timber to ensure na wala sang tao, pamilya, komunidad na mabilin kag magugutom sa tunga sang kalamidad. Biskan anong kabudlay ara ang hensya nga makita nila nga nagabulig kag handa nga mag-atag sa assistance. That's why gina-exhausting naton, gina-deploy naton atong mga resources. Kaya of course ay ang aton pagbulig wala ginapalabot namon sa tanan nga apektado in any way possible. Yes. So that's why kita sa region ginapakabay man naton sa pangpumuli naton nga of course di magkalipat nga magpamati sa mga safety protocols, kay isayni ka pamagi naton sa tawag ng disaster preparedness and resilience. Of course aton yung part is bilang isa ka mga tao kita kailangan naman naton mag-alert, wala maging aware kita sa kung ano ang mga protocols naton, kung mo naton sa tiyon sa kalamidad, kung mo naton kung wala ka sa panimalay,
magpamati kita sa atong mga protocol, especially sa atong local government unit, o ano mga pagsulundan nila kung kinanglan mag-evacuate. Sundo naton, kay hindi lang saya ka advice, kundi isa niya ka nga sulundan naton kay para ini sa atong safety sa atong kaugalingon, safety sa atong pamilya. Yes. With this, Sir Angelo, no, madamo nga salamat gid sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas, no, and magatawag kami ni Wat, magapangayot sang update, no, sa mga update pag nato sa ibang pagiging mga balita sa mga assistants sa DSWD6. Madamo nga salamat, sir, kag maayong hapon sa imo. Maayong hapon sa tanan, madamo nga salamat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga abyan, si Sir Angelo Miranda, ang ating information officer sa Disaster Response Management Division sang DSWD6. So padayon, mga abyan, no, ang ating pagpalabot sang bulig dito, no, sa Cebu, pinaagi mas sa ating mobile kitchen, paghatag sang family food packs. And at the same time, no, ang paghatag man nato, no, sang assistance para sa ating camp coordination and management and psychosocial activities. Importante, mga abyan, no, ining psychosocial activities naton. Imagine, mga abyan, no, ang pinagyan sang aton, no, nga mga kauturan dira sa Cebu, sino maghuna-huna. 6.9 magnitude. Iba ni sa ila, mga abyan, no, shock pa until now. Iba sa ila, no, nadulaan sang miyembro sang pamilya. So kita, no, sa ang aton nga gobyerno naghahatag gid assistance para somehow, mga abyan, no, nakahagan-hagan ng ila na batsa. Pag mabuligan sila, no, paano nila i-manage ining ila nga emosyon. Baganin nila, no, hindi kita kabalo kung ano ang napaminsar, ang ginabatsyag sang isa ka tao. Not until nga kita mismo ang naka-experience. So what we can do, no, subong, no, to offer prayers for the victims, no, sa silinga earthquake. Especially those, no, nga nadulaan sa pinalangga sa kabuli, they find strength and comfort, no, sa iba nga tao. And those nga mga nag-extend pagid sang bulig sa ila. May nakita kita, mga abyan, no, nga may ara dito nga nagapalabot sang bulig nila, no, sa Cebu. Fortunately, no, na-disgrasya sila. That's why, no, nga kita, mga abyan, no, nagapanugyan man sa mga kauturan natin dira sa Cebu. Para, no, ma-lessen nato, no, nga kita mismo ang manging casualty, no, or kita ang ma-injured kapag pa, no, makakagto kita sa mga local government unit naton or even, no, sa mga non-governmental organization. For those, no, nga mga naga-call for donations, nga dira na lang kita maghatag sa bulig instead nga kita mismo magkakagto sa ground zero. Hindi pa dayon ang aton nga aftershocks. Especially kung kita, no, hindi kita or wala kita ihibalo kung ano ang dapat ubrahon. Much better, no, I think, no, ma-appreciate, no, sang aton nga LGU dira, no, sa Bogo or sa mga kalapit dira, no, nga mga lugar. I-course through nato, no, ang aton nga bulig sa provincial government o sa mga NGO para nga hindi na mag-traffic dira sa lugar. Kita nato, mga ben, grabe ang traffic. And at the same time, no, may na-disgrasya pa dito. So para kita, no, safe kita. Of course, through naton ini sa mga provincial naton dira, no, or sa provincial government of Cebu or sa mga NGO na. This time, mga ben, magakuha pagkikita sa report, no, natuloy sa pagpadala sang Office of the Civil Defense 6 sang DRR team para nga magpuli sa mga apektado nga residente sang linog sa Cebu. Agod, mga ben, magadulong sa sini nga balita ang aton nga OCD6 bit reporter Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul, mayong hapon. Yan, mayong hapon. Nagpadala sa ang team ang Office of Civil Defense Region 6 para magbulig sa mga residente
nga naapektuhan sang magnitude 6.9 nga linog sa Cebu. Ginpangunahan ni Disaster Risk Reduction Management Division Chief Ray Gozo ng team. Kaupod sanday Jason Valencia kag Winston Francisco mga technical personnel. Ang grupo magabulig sa Regional Incident Management Team para maghatag sang technical support kag para masiguro ang talunsay nga pagpatuman sang response operations sa lugar. Importante gid nga may Regional Incident Management Team yan kay kadamo sang nagapalabot sang bulig. Yes. So mas maayo gid yan nga dapat coordinated ang response para nga hindi bala magka-problema sa dalan, sa traffic kag tanan bala nga mga residente malabutan gid sang bulig. Kag speaking of bulig, nakabalik na gani yan no sa Iloilo City ang 20 kakatapos ang Special Rescue Force sang Bureau of Fire Protection Region 6 nga nagbulig sa mga napektuhan nga residente sa linog sa Cebu. Mainit nga ginabi-abi ni BFP 6 Assistant Director for Operations Fire Senior Superintendent Bartolome Biliran kag City Fire Marshal Fire Superintendent Melanie Habawal ang team. Inapanginbulahan sa mga opisyal ang personnel sa ilagin pakita nga profesionalismo kaisog kag commitment sa misyon ng SRF sa BFP Region 6 gindeploy para magbulig sa search, rescue and retrieval operation sa Bogo City, Cebu. Nagbulig man ang mga personnel sa humanitarian efforts para sa mga apektado nga komunidad. Yes. Paul, ang ining DRR team naton sa OCT, bali nakahalin na diri sa aton sa Western Visayas. Kung di kita magsala yan, nagapadulong na ini sila dito no sa area sang Cebu para nga magbulig. Laing gid kung may mga eksperyensya sa disaster risk reduction ang magapadulong dito, magabulig. Kasi siyempre mag-alalay man sa mga counterpart nila. Kasi alin last week yan, no? Ay giniya pahuway ang mga disaster risk reduction management workers natin sa Cebu. Yes. Agagang bagay natin po no, kung sa mga kalamidad lang, we have a lot of experiences diri sa Western Visayas, sa sunog, sa linog, kag even no sa bagyo. So mayo gid kiti makabulig ni no ang aton mga DRR team hali diri sa aton sa Western Visayas dito sa Cebu. Umalin sa nagligad nga semana sa naglinog, damo na sang mga personnel, may ara from PNP, may ara from Bureau of Fire Protection, may mga naka-standby nga emergency responders. Full support gid ang aton nga mga kauturan diri sa Western Visayas para buligan ang mga residente dito sa area sang Cebu nga tubtub subong galalain pa kiti more than pila na 5,000, 6,000 aftershocks. Kag bisan gani kagina yan antes kita mag-report may nabatsagan gani kita nga linog gamay lang nga pag-uyog no. Sige istoryahan naton dito base ba lang nga uyog sa mga estudyante lang. Actually kagina man kita naka-experience abi naton lingit nga aton nga ulo or something same man no sang nagluntad ining 6.9 magnitude no sang September 30 abi naton simple lang po nga lingit sang ulo pero unfortunately no amo gari ni ang nagluntad. So i-check naton later on ina no sa aton nga Pvox poll kung bala no may ara diri kita nga na record nga linog diri mas aton sa syudad. Yan amo na no. We hope ang mga kauturan ta kung may mga ka mo no, may kasarang ka mo, may extra ka mo, pwede gid ka mo ka palabot sang inyong bulig para nga mabatsagan man sang aton mga kauturan sa Cebu nga wala naton sila ginapabayan. Yun, madamong salamat Paul. Balita sa Office of Civil Defense Region 6 para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, report ni Paul Tarosa no gikan sa Office of the Civil Defense Region 6 manami gid no kay ti hambal nato nakita no ang bayanihan spirit no sa subong no nga kalamidad sa siniging pangatubang no sang Cebu. Ang baga ni kaina ni Sir Angelo no sa aton interview hindi lang kita diri sa Western Visayas but even other regions nagapalabot sang ilang nga bulig. Manami ititahan na no nga ahensya sang gobyerno. And mismo no ang aton nga presidente nagapahayag diri nga kinahanglan nga hatagan sang suporta ang immediate needs no sang aton nga mga kauturan dira sa Cebu dapat mahatag kag ma-ensure no nga di bastante ang pagkaon safe no ang aton nga mga kauturan. So ang aton nga Regional Incident Management Team magabulig no or magahatag sang technical support para nga ma-make sure mga titayuyo no ang aton nga pag-responde or ang response operations naton sa ground. By the way ang aton nga Radyo Pilipinas or
financial Radyo Pilipinas, naghahatag mga abyano sa libre nga charging, libre nga wifi, ag free call. Para sa mga bakwit no, sa isa ka tent city sa barangay Gairan, Bogos City, Subong nga Lunes. Even kita no sa state media. We extend help no, makita natin mga beno dirang kaupdanan natin sa Radyo Pilipinas Cebu. We pray no, we hope no for their safety no, despite sa sininga sige nga aftershocks ang aton dira nga mga kaupdanan sa Radyo Pilipinas Cebu. Sige man sa pagpadala sa balita para nga maghatag sang update. Gabay pa no, we hope and we pray. Gabay pa nga mag-untat na ini. Matamat no nga makabalik no sa normal nga pagpangabuhi ang aton man nga mga kaugdanan. O doti after siniya nga earthquake, mambal nato nga tiinti balik sa normal, especially those nga may mga namatyan no nga pinalangga nila sa kabuhi. Hindi makabalik sa normal. Imagine because of this lino. Dulaan kamo sang miyembro na dulaan sila sang miyembro sang pamilya. So tanan pagid no nga nagapamati subong nga hapon sa atin. Keep safe no, kag always gid nga gina-remind sang aton no sa aton nga gobyerno no, make sure na nagasunod sa building code para ma-ensure naton nga in case man sang linog, kung diin man may mga trabahante, kung diin man dira nga mga pumuluyo, diin man sila nga building, safe sila pag-on ang building. Hindi kita kapakot sa kabuhi naton, san uno madula, san mo kita magataliwan. Nangabal naton no, only live once. That's why nga everyday no sa pagbugtaw naton ang pagpasalamat, because we are given another chance na muklat, makita no ang mga tao sa palibot natin, eksperyensyahan ang kabuhi kung anong miara kita subo. Sino ba na maghuna-huna no sang sini nga 6.9 magnitude nga lino. Miara kita mga abyano nga mga simbahan nga naga-offer no sang prayers. And even no mga private individuals no nag-offer some prayers sa misa nato para sa mga victims no sang sininga lino. So kung kita may extra kita, we have extra money no. Baga ni Paul kaina ako may anak kita extra money. There are some NGOs nga nag-call for donation. So mag-reach out kita sa ila, not necessarily nga kita gid makagto didto mismo. But pwede kita makasend ni ara kita dira no sang other ways nga makasend no sang kwarta o kung buli o na help no. So kung we have extra, gamay nga bagay pero dako nga impact, dako nga buli sa mga kauturan naton dira sa Cebu. Oras mga be sa Radyo Pilipinas 12 or 1:52 sa hapon. Unfortunately no, wala na kita sa nabili nga oras ato nga pagpangalagad ang ato nga interview with Sir Larry Pitinglan, ang aton mga abeno na elect bilang National President siyang Provincial Social Development Officer o sa aton ng League of Provincial Social Welfare and Development Officers of the Philippines, bantayan sa iban nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you so much sa inyong pag-upod subong nga hapon sa mga naglata sa ating Facebook Live. Mayong hapon. Anti kong may no dira sa Sultan Kudarat. Grabe labot kita sa Sultan Kudarat. Pag sa ibang pagin nato no nga mga nagatutok subong nga hapon kay Auntie Nori Panisales o dira man. Grabe sa mga pamilya nato na nagasuporta. Madamo gid nga salamat. Happy birthday sa tanan nga mga nagasaulog sa ilang nga kadlaw subong nga October 6. Sa aton diri no nga
Na-interview man kay Madam Jessica Dimple Malata. Happy birthday! Kag sa mga nagasaulog sa ilang kaadlawan, kag syempre anniversary subong October 6. Happy birthday, happy anniversary. Thank you mga sa ako mga katuwang technical sa studio. Sir Vermore Aventura kag sa among transmitter. Sir Jeffrey Betita. Sa ganong madamo nga salamat kay Sir Angelo Miranda, ang atong information officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD6, and kay Dr. Lazaro Larry Pitinglay. Congratulations sa imos. Mga ben ako na lang si Maria Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.